Kapamilya, kapuso at kapatid fans, mag-ingay. Ang usap-usapan ngayon ay ang tanong na, tapos na nga ba ang network war? Sa viral na larawan mula sa studio ng It's Showtime, isang kakaibang detalye ang napansin ng madlang people. Nakalagay sa isang papel ang mensaheng, "No mention of incognito, thank you." Ano ang sabihin nito? Bakit tila may limitasyon sa pagbabanggit ng ibang palabas o proyekto? At ano ang implikasyon nito sa ABS-CBN bilang isang network? Unang-una, hindi maikakaila ng It's Showtime ang isa sa pinaka-iconic na programa ng ABS-CBN. Mula sa signature na sigaw na "What's up, madlang people?" hanggang sa pagiging tahanan ng mga viral na segments tulad ng Tawag ng Tanghalan at Miss Q&A, ito ang tunay na bumuo ng araw ng maraming Pilipino. Pero simula nang ilipat ito sa GTV at GMA, tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa dynamics ng programa. Oo, ang Showtime ay nanatiling palabas ng ABS-CBN, pero bakit tila may rules na parang hindi na ito 100% kapamilya? Kung titingnan ang sign na "No mention of incognito", maraming nagtataka kung ito ay isang sinyales na unti-unti nang nawawala ang kapamilya spirit. Ang dating solid kapamilya branding ay tila nabawasan na ng kaunting kinang. Sa kabila ng pagsasabi ng kapamilya forever, bakit tila may pagbabawal sa promosyon ng iba pang kapamilya shows? Isang malaking tanong din, ang network war ba ay tuluyan ng tapos o mas naging maingat lang ang bawat network? Ang dating bragging rights ng bawat network ay tila nag-evolve na sa mas diplomatic na paraan. Pero bakit parang ang ABS-CBN na dating numero 1 ay ngayon parang nag-a-adjust lamang? Madlang people, anong opinion nyo? Ito ba isang rule sa kontrata between ABS-CBN at GMA na ang programa ni Showtime ay hindi pwedeng mag-promote ng teleserye produced by ABS-CBN, lalo na't prime time ang time slot nito, most especially if prime time bida teleserye? Comment na sa ibaba at i-share ang inyong saloobin. Sino ba ang mas nakinabang sa bagong setup na ito? Ang kapamilya o kapuso? Alam mo ba na ang ABS-CBN ay nananatili pa ring pinakamalaking producer ng content sa bansa sa kabila ng pagkawala ng prangkisa nito? Based sa reports, nakakaabot pa rin ang kapamilya shows sa 80% ng Filipino households sa pamamagitan ng partnerships sa iba't ibang platform tulad ng TV5, GTV, GMA at mga online streaming tulad ng Netflix, View, Prime at marami pang iba. Hindi pa rin matatawaran ang star power ng ABS-CBN mula kina Catherine Bernardo hanggang kay Vice Ganda. At ito pa, ang Showtime kahit nasa GMA na ay consistent pa rin ang pagiging trending topic sa social media. Sino pa bang ibang noontime show ang laging nasa spotlight sa TikTok, Twitter, Facebook at YouTube, diba? Kung tutusin, ang paglipat ng It's Showtime sa GMA ay hindi tanda ng pagsuko ng ABS-CBN. Sa halip, ito ay isang masterclass move sa adaptability. Ipinapakita nito na kahit walang prangkisa, ang ABS-CBN ipatuloy na nagahari bilang numero 1 sa paggawa ng high-quality shows. Kumbaga, kahit saan mo ilipat, ang liwanag nito ay hindi kayang patayin. Pero ang tanong, ano pa kaya ang susunod na hakbang ng ABS-CBN para mapanatili ang trono nito bilang pinakamalaki at pinakamalawak na content creator sa Philippines?
kapamilya, kapuso at kapatid. Kung nag-enjoy ka sa diskusyong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang juicy chismis, trending balita at opinyon na mapag-uusapan. I-like at i-share ito para umabot sa iba pang fans. I-comment na ang inyong opinion sa baba. Hanggang dito na lang, ako si Cheka Marie, ang pambansang marites ng bayan. Bye! Mama! Chup chup!